pag-usapan lang natin si Inday Takaw Sara Duterte. So, yan, mga kabunyog, live tayo. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa na wala pa yung aking mouse dito. At si Seth, pwedeng makahiram ng mouse dyan. Live na ako. Hindi ko mapatugtog yung play ng ano. So, yan nga, habang iniintay ko ang mouse na iaabot ni Ate Suset, alam nyo mga kabunyog, niloloko na naman, nanloloko na naman tong si Inday Takaw, no? Bakit nanloloko? So, in-interview po siya ng media tungkol dyan sa sinasabi niyang designated survivor. So, ang sinabi ni Sara Duterte, first time daw niyang nakakita na ang isang vice president ay hinahanapan ng attendance sa mga okasyon. Para bang kay Sara Duterte, hindi siya makapaniwala na bilang vice president, tinatanong siya kung siya attend o hindi. Talagang matindi ang sapak ni Sara Duterte, no? Kung ayaw mo, kasi kung ayaw ni Sara Duterte na maimbitahan o maobligan dumalo sa mga government event, mga government functions, kagaya halimbawa ng SONA, di dapat mag-resign siya bilang vice president. Ganun lang kasimple yun. Kaya lang, yung mga kontrobersya kasi ni Sara Duterte, ni Inday, siya rin po ang gumagawa nun eh. Sarili niyang bibig ang nagkakaluno. Diba? Sino bang nagsabing ng designated survivor? Sabi nga nung isang congressman, masamang biro yan eh. Kasi ibig sabihin ng designated survivor, inaapoy niya sarili niya, isa po yung palabas sa TV, sa Netflix. Kung saan namatay po yung presidente, yung gabinete namatay, yung designated survivor lang, yung buhay, kaya nga designated survivor. So, ganun yung plot ng kwento. So, in a way, sinasabi ba niya, bomb joke ba yon? Ngayon, nagbibiro ba siya? Alam niyo ang sagot ni Sara sa media tungkol dyan. Sabi niya, it is not a joke. Hindi daw yung biro. Imagine nyo dyan. Imagine nyo, hindi daw yung biro. Pangalawa, sinasabi niya, hindi yung biro, pero hindi daw yun yung bomb joke. At sinasabi niya, yung daw hindi nakaintindi sa first time, hindi na daw kailangan ng eksplanasyon. Matindi ka talaga Inday Takaw, ano? So, yun. So, nanloloko na naman itong si Sara Duterte. Sanay kasi itong mga Duterte po, itong pamilyang Duterte, sanay na sanay sila na pinaglalaruan po ang isip ng mga tao. Sanay na sanay itong mga Duterte na sabihin lang kung ano yung gusto nilang sabihin. Wala silang pakialam sa tao. Kung anong mararamdaman, kung anong iisipin ng publiko. Basta sila kung ano yung gusto nilang sabihin, sasabihin nila. Masamang biro man yan, kabastusan man yan, pagpatay ng tao, ganun po ang mga Duterte. Kagaya niyan, sabi niya, tatakbo yung kanyang tatay, yung kapatid niya, ang dalawang kapatid niya, senador, tatakbo. Sabi naman ni Canor Duterte, nung tatay, hindi sila tatakbong senador. Maniwala kayo diyan kay Inday, sabi ni Canor Duterte. Diba? Sinasabi nung anak, pinasisinungalingan nung ama. Niloloko lagi ang tao. Kaya naman, pag nahuhuli sila sa mga nako-corner, pag yung sinabi ay hindi na gusto ng tao, ang ugali halimbawa ni Rodrigo Duterte, ang ugali hindi, nagjo-joke-joke lang, di ba? Ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan. Ganun lagi ang pattern, di ba mga kabunyog? So, sabi ni Minda Gahe, watching from Rome, Italy, stay safe, Sir Kulex, God bless. Kaya kayong title natin dito, nanloloko na naman si Inday. Laging ganun po sila. Sa tanan, karon lang ko nakakitaog na nagaling Vice President na pagkita ang iyang attendance sa tanan mga butang.
karon lang ko nakagitaog na nagaling. Ulitin po natin mga kabunyog para maliwanag. Ito yung statement ni Sara Duterte tungkol dyan sa designated survivor na yan. Ito po yung paliwanag niya ha. O walang fake news. Sana marinig nyo lahat. Ano na lang natin. Papalakasin natin ang volume para marinig nyo ha. O. Pe-play ko po ha. O. Karon lang ko nakagitaog na nagaling Vice President na pangita ang iyang attendance sa tanan. Oh, ngayon lang daw siya nakakita ng Vice President na hinahanapan ng attendance. Oh, ay feeling niya kasi hindi siya pwedeng tanungin kung anong ginagawa niya. Ganyan po. Ganyan po. Oh, dinanloloko. First time daw niya nakakita na Vice President hinahanapan ng attendance. Public official ka at Vice President ka. Natural, hinahanap ng tao. Saan ka ba pupunta? Anong ginagawa mo? Pinapasahod ka ng taong bayan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? O, tuloy natin. O. Mga butang. Dili to siya joke. Hindi siya joke. O, yung designated survivor, hindi daw joke. O. Siya pamphlet. I think many missed the point. Hindi siya joke, hindi daw siya bomb threat. I think many missed the point. Tignan nyo. Ano bang punto mo, Inday? Kung many missed the point, tignan nyo ang sagot niya. So, para sa ako, kung wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Thank you. Diba? Barumbado. Kung hindi daw naiintindihan yung sinabi niya, you don't deserve an explanation. See? So itong mga taong ito yung mga taong sasabihin ang gusto nilang sabihin pagka nako-corner, barumbado. Hindi namin kailangan magpaliwanag. Kung ayaw mo magpaliwanag sa tao, Sara Duterte, kung ayaw niyang magpaliwanag sa mga tao, sa mga bagay na sinasabi niya, umalis ka dyan sa pwesto sa gobyerno. Hanggat ikaw ay nandyan sa public office, sa iyong posisyon, talagang tatanungin ka ng tao sa bawat salitang mamumutawi sa bibig mo. Dahil ikaw ay public official. Hindi yata alam nila Sara Duterte, nito ni Inday Takaw, ang ibig sabihin ng public official. Pinalalamon ka ng gobyerno, pinasasahod ka ng taong bayan, ang mga ginagastos mo galing sa buwis ng taong bayan, sasabihin mo, you don't deserve, ang taong bayan, hindi niya deserve ng explanation. Sino ka bang hudas ka? Kung ayaw mo mag-explain sa tao, lumayas ka dyan sa pwesto mo. Ganun lang yung kasimple. Hindi. Pag election, ang tatakaw nyo sa kapangyarihan Atat-natat maging presidente. Atat-natat sa confidential fund. Kung makawaldas kayo ng pera ng bayan, gano'n na lang. Tapos ayaw nilang nagpapaliwanag sa taong bayan. Di ba? Yun ang point natin dito. Kaya nanloloko na naman itong si Inday Waldas. Papatay ka ba ng tao? Bomb joke ba yan? Kung sabi nga nung isang mamabatas, kung nag-joke ka, hindi magandang biro. Ngayon, sinabi niya, hindi daw joke yun. Hindi rin daw yung bomb joke o bomb threat. Ano yan? Bunga ba yan ng iyong tililing? Kagaya ng iyong tatay? May tililing ka ba? Ang pinag-uusapan dyan, SONA. Kung kakontrahan mo na si Marcos Jr., wala namang pakialam ang taong bayan sa away ninyo. Pero ikaw, bilang Vice President na public official, kung anong mga sinasabi mo, dapat ipaliwanag mo yan. Ipaliwanag mo yan sa taong bayan. Kung ayaw mo naman na nababatikos ka at ayaw mo magpaliwanag, lumayas ka sa pwesto mo. Bias ka, ayaw mo magpaliwanag Otherwise, kung ganyan ang gusto niyan, ganyan mga Duterte, gusto niyo ng kapangyarihan, tapos ayaw niyo naman managot, maging responsable sa inyong mga sinasabi, sa inyong ginagawa. Ang ibig sabihin niya, gusto niyo siga kayo. Magagawa niyo gusto niyo, walang kokontra. Makikita niyo, dito sa sinabi ni Sara Duterte, talagang itong pamilya na to, sanay na sanay sila na walang
walang kokontra sa kanila, hindi nila kailangan magpaliwanag. Ang utak ganyan, parang hari sila eh. Pues, hindi kayo hari sa Pilipinas. Salot kayo ng Pilipinas. Oh. Kaya tayo, dahil makapal ang mukha ni Sara Duterte, napakakapal ng mukha nitong pamilya na ito, binoboljak natin ng talagang tayo, binibira natin ng diretsuhan. Oh. Hindi rin tayo manginghimi, di ba? Oh, yan po mga kabunyog, mga kababayan. Kung yung tatay niya kung makapagsalita ng pagpatay ng tao. O, ngayon, sasabihin natin, kayo Duterte, mamamatay tao kayo. O, tapos magagalit yung mga Dutards. O, samantala yung tatay Digonyo nila yung nagsasabing, pagpatay ng tao, papatay ng tao. Ngayon, ibinabalik natin, mamamatay tao ka palang hudas ka. Ha, demonyo ka. O, ngayon, nagagalit ang mga Dutards. Tignan nyo rin itong si Inday Takaw. Magsasalita ka ng isang statement na controversial, akala mo ka kung sinong parang lahat ng tao tanga para ka sa mga Duterte. Hindi eh. Sasabihin mo designated survivor, nung nabatikos ka, sasabihin mo hindi deserve ng explanation. Ito po sabi niya pakinggan natin I don't think you deserve an explanation. I don't think you deserve an explanation. Kung ayaw mo mag-explain, walang problema. And the Filipino people, ako, ang marami, kung ayaw mo mag-explain, lumayas ka. Ganun lang naman yun. Huwag mong gamitin ang pera ng taong bayan. Walang hiya ka. Di ba? Pinasasahod ka ng taong bayan, hindi ka mag-explain. Sa mga salitang sinasabi mo, ayaw mo pala mag-explain, lumayas ka dyan. Ganun lang yan. Pero makita nyo, ganito kakapal ang mukha nito. Isipin nyo kung yan, mananalong presidente. Mas napakatindi po ang mangyayari. Dodoble pa to sa tatay niyang buang. Sa tatay niyang buang. Ganyan po mangyayari dyan. Di ba? Sa totoo lang tayo. Jeff Bartolome, good eve, Sir Kulex. Totoo yan. Totoo yan. Lahat na sinasabi mo, ako hindi makaramdam ang mga DDS. Wala na tayong pakialam sa mga matitigas ang bungo. Dito po, sinasabi lang natin, yung mga tao na hindi na maniniwala dito kay Sara. Kasi kita nyo, ngiting aso pa, di ba? Ngiting aso siya. Sabi niya, first time daw niya nakakita na na yung Vice President hinahanapan ng attendance. Ano ba sa tingin niya? Siyempre, Vice President, hinahanap ng tao, nasan ba siya? Sa SONA. Ano ba ginagawa mo? Vice President ka. Siyempre, nagtatanong ang tao, attend ka ba dyan? Nasan ka ba? Bilang public official. Ganyan talaga ang buhay nila. Ayaw niya yata ng ganon. So, nakita nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Galing naman sa bibig niya, wala namang fake news yun di ba? Ganun lang po yan, mga kabunyog, mga kababayan. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, So, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.